sabi ko nga dito. Dapat si JM sa yung siya lang talaga kasi alaga. Actually, ilan na lang kami yung pinakamatagal. Simula pa nung nag-start yung Survival Baptist Church. Isa po ako sa guys, elementary kami. Hanggang ngayon, makikita talaga natin yung pagmamahal ng attitude sa church natin. Nanatili siya dito sa sabahan natin. Kami wala na, so, andito pa din siya. Napakalaki ng puso niya, lalo na sa gawain para sa Panginoon. Wala na dito yung mga kasamahan namin. Siguro nagpunta na sila na ibang mga araw. No? Nung kami ay maliliit pa, mga young people pa kami. Junior actually. Junior young people pa kami. Gano'n pastor. Napaka-malapitin po niya sa mga bata. Gano'n po siya, very supportive. Lahat, pati sa mga young people, lalo na pagka nagkakaroon kami ng activity, yung lalo na every December, meron kaming kantata. Very supportive po si Ate Shi. Very generously po siya. Actually, kapag may mga contribution sa church, hindi niyo alam na si Ate Shi, pagdating sa dulo, siya po ang napupuno ng tulong. Ganun po kalaki ang puso niya. Marami po siyang natulungan ng mga young people. Actually, yung bahay niya ang punan eh. Ang punan ng mga, alam niyo yung mga young people na mas gusto pa umuwi sa bahay nila. Sa kanila, sa bahay nila. No, yung mga church workers na syempre malalayo ang pamilya nila, si Ate Shi ang nagputuloy ng pagmamahal nila. Wala. Iba talaga ang ina. Iba talaga yung pagmamahal ng isang ina. Siya yung nagpupuno sa mga kakulangan, sa mga yung mga members ng simbahan na ito na kung kayo ay konting problema lang, pupunta kay Ate Shi, paglabas niyan, buong-buo na ulo sila. Ganun, di ba? Ganun. Masaya kasama si Ate Shi, kasama namin ni Ma'am Marlene, yung kami, nandito pa. Kapag isang sabi ko lang sa kanya, hindi magdadalawang isip at tutulong niya in whatever or kung magkano. Hindi yan siya nagdadalawang isip. At minsan nag-uusapan yan. Alam niya kung ano yung pangangailangan mo. So hindi talaga yan siya. Hindi kayo nagkamali ng taong lalapitan. Ganun siya. Talagang masayahin si Ate Shi. Tahimik lang po yan. Pero kapag kanilapitan mo, sobra ang laki ng puso niya. Lalo na sa gawa ko. Ngayon na kapili na siya ng ating Panginoon, no more pain na Ate. Mas masaya siya actually. No, umuwi na po siya sa tahanan ng ating Panginoon. And sa family po na naiwanan ni Ate Shi, nawa magpatuloy po kayo kung ano po ang naiwan niya sa simbahan ito. Ganon din po sana yung suporta na ibibigay niyo po. Huwag po kayo panghinaan kasi sabi nga, may kanya-kanya tayong timeline. Ngayon yung panahon ni Ate Shi na bumalik sa ating Panginoon. Tayo na andito pa, may magagawa pa tayo para sa gawain ng Panginoon.
So, I hope sana lahat po tayo magpatuloy pa po. Kung ano po ang simula ni Ate Chi, no, ganun din po sana ang kung ano yung pinakita niyang halimbawa sa bawat isa, nawa yung kanyang pagmamahal, magbutawi po sa bawat isa. Maraming salamat sa pamilya po ni Ate Chi at sa Panginoon na binahagi niya po ang buhay ni Ate Chi para po sa bawat isa. Masayang kaibigan, mabuting ina, mabuting kaibigan, mabuting kasamahan sa simbahan. Sa simbahan ito, si Ate Chi. At forever, hindi po siya mawawala po sa puso po ng bawat isa. Dahil lalo na po sa akin, na naging parte po siya ng aking journey nung nagsimula po ako sa simbahan ito. Nawa, ganun din po tayo, manatili din po tayo. Maraming salamat po at magandang gabi po.